Plano ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na i-adjust ang cash grants para sa mga beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. At kaugnay po niyan, makakapanayan po natin sa DSWD Assistant Secretary JC Marquez, ang co-spokesperson ng DSWD. Magandang umaga sa inyo, ASEC Marquez Maristo, and live tayo sa Unang Balita. Magandang umaga, Maris, at sa lahat ng sumusubaybay sa inyong programa. Good to see you again, ASEC. Una sa lahat, ano ba ang dahilan ng gagawing adjustments sa cash grants para sa 4Ps beneficiaries at madaragdagan po ba o mababawasan yung mga ayudang ito? Tama ka dyan, Maris. No? So, kung matatandaan po ninyo, nitong unang bahagi ng taon ay nagbigay ng direktiba ang ating Pangulong Marcos na i-adjust ang halaga ng cash grants sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps. Kasama sa direktibang ito ang otomatikong pag-adjust sa halaga ng cash grants kahit walang legislation o batas. Bunsod ito sa pagtitiyak na ang tinatanggap na cash grants ng mga 4Ps beneficiaries ay dapat na makakatulong pa rin sa kanila laban sa inflation o yung pagtaas nga ng halaga ng mga pangunahing bilihin. Sa kasalukuyan po, ang DSWD ay patuloy po ang ating discussions at pakipag-ugnayan sa National Economic Development Authority o NEDA, Philippine Statistics Authority o PSA, at Philippine Institute for Development Studies o PIDS, hinggil ito sa pagbuo ng isang panukala na itaas nga ang halaga ng cash grants para sa ating mga benepisyaryo ng 4Ps. Mga gaano kataas yung posibleng itaas nito kung sakasakali, ASEC? Yes po, Maris, no? Gaya nga ng aking nabanggit ay nasa proseso pa po tayo ng pag-aaral. At masusing pinag-aaralan natin ito kasama ang ating mga nabanggit na ahensya. At makakaasa kayo na oras na mabuo ang panukala ay ibabahagi namin sa inyo ang mga detalye nito. Sa ngayon ay isa ito sa mga priority ng DSWD upang matulungan ang mga benepisyaryo ng programa. So, tangi bang yung inflation lang magiging batayan ng mga adjustment na ito o meron pa tayong ibang magiging batayan para sa adjustment? At kailan natin inaasahang magsisimula ito? Gaano ba katagal yung pag-aaral o assessment na isinasagawa natin? Yes, tama yan, Maris. So unang dahilan, inflation. At magiging base rin doon sa mga policy or mga researches ng PIDS na siyang katuwang natin sa pag-aaral ng 4Ps program na ayon na rin yan sa batas, no? At kailan natin inaasahang magsisimula? Meron ba tayong time frame pagdating sa pag-aaral na isinasagawa ninyo? Within this year, are we expecting it to happen? Hopefully, magawa natin yung panukala this year at for implementation, hopefully next year, pag nasa pinal na ito. Alright. Sa ngayon po, ilan na po yung mga 4Ps beneficiaries natin at hindi po ba tuloy-tuloy yung pagsasala ninyo sa listahan para tanggalin na yung mga dapat ng gumraduate? May mga ilan na rin na, I understand, gumraduate na rin. Yes, sa kasalukuyan ay aabot sa 4.4 million households o sambahayan ang aktibong miyembro ng ating 4Ps sa buong bansa. As of the first quarter, mayroon na po tayong natukoy na 700,000 households o sambahayan ang self-sufficient na o yung kaya nang tumayo sa sarili nilang mga paa. At tuloy-tuloy po ang graduation ceremonies para dito sa mga self-sufficient beneficiaries sa pamamagitan ng Puhay Tagumpay at patuloy pa rin po ang ating pag-assess ng ating mga social workers sa self-sufficiency level nila ng ating mga beneficiaryo sa pamamagitan ng tinatawag po namin na Social Welfare and Development Indicators o SWIDI. Ito po yung tool na ginagamit natin sa pag-assess ng self-sufficiency level ng ating mga 4Ps beneficiaries. And automatic naman po na kapag may gumraduate na at nawala na sila doon sa listahan, meron namang papalit para sila naman ang makinabang. Tama po ba? Tama yan, Maris, no? Para mas maabot pa natin at mga rightful beneficiaries ang mga tunay na nangangailangan nating mga kababayan. Alright, maraming salamat po Assistant Secretary JC Marquez, ang co-spokesperson ng DSWD sa inyo pong panahon at sa impormasyong binigay niyo po sa amin. Have a nice day, ASEC. Maraming salamat rin po. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.